Marami pa raw irregularidad sa Department of Education noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Ang kailangan maipaliwanag muna, kaya tinapyasan ng Kongreso ang budget nila sa susunod na taon. Pero si Pangulong Bongbong Marcos gagawa na raw ng paraan para maayos ang pondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Dismayado si Education Secretary Sonny Angara matapos tapyasan ng 12 billion pesos ng Bicameral Committee ang pondo ng Department of Education sa susunod na taon. Partikular na tinamaan ang computerization program ng DepEd na tinanggalan ng 10 bilyong piso. Ayon kay Angara, nakalulungkot ang ginawa ng BICAM. Lalo't mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanawagan noong SONA na tumulong sana ang Kongreso na tugunan ang pangungulelat ng bansa sa larangan ng digitalization. Nagsabi na raw ang Pangulo na siya mismo ang hahanap ng paraan para ayusin ang budget ng DepEd. Pati ang ibang senador gustong maibalik ang inalis na pondo. Sana mai-restore po uli yun. Kasi yung natanggal ay 10 billion on computerization. Diyan pa naman tayo mahina. Ang hina ng ating mga kabataan. Depensa naman ng mga kongresista ang maraming anomalya sa computerization program ng DepEd noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Gaya ng mga laptop na 2023 pa binili pero hindi pa na ipamimigay sa mga teacher. Kinuwestiyon din nila ang report ng COA sa higit 11 billion pesos na pondo sa computerization noong 2023 na higit 2 bilyong piso lang ang nagamit. Nung nakaraang mga panahon, nagiging notorious ang DepEd sa pagiging delay nila sa kanilang mga procurement. At lalong-lalo na yung pag-uphold nila ng transparency and accountability. Sa ilalim ng konstitusyon, edukasyon dapat ang may pinakamalaking alokasyon sa national budget taon-taon. Pero kung bersyon ng 2025 budget ng BICAM ang titignan, mas malaki ang 1.1 trillion pesos na ibinigay sa DPWH kumpara sa 737 billion pesos lang ng DepEd. Paglilinaw naman ng mga kongresista, mas malaki pa rin ang nakalaan sa education sector. Bukod pa kasi ang pondo para sa CHED, TESDA, state universities and colleges at mga nakalinyang infrastructure projects gaya ng school buildings. Hindi naman po porke bumaba hindi na po priority. Meron lang po mga programa na kailangan nating i-reassess. Ang Makabayan Bloc, kinundena ang malawakang budget cut sa iba't ibang ahensya para sa 2025. Nananawagan sila na mag-reconvene ang BICAM para ibalik ang budget sa social services at alisin ang anilay pork barrel allotments. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.